May baho ba ang inyong pamilya? May mga sikreto ba kayong itinatago na hindi alam ng publiko? Nako, isa na namang kwento ang ating pagsasaluhan sa araw na ito at naway magustuhan nyo ang handog nating kwento at wag na nating patagalin dahil eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga lihim na ikinukubli ang bawat isa sa atin. Mga lihim na ating ikinakahiya na malaman ng madla. At bawat pamilya natin ay may mga baho rin na ayaw nating sumingaw sa iba. Kayo, ano ba ang lihim ng pamilya niyo? Dear Mama Mia, 3 taon na akong wala sa Pilipinas nang magdesisyon akong bumalik dito sa aming lugar. Ang isang maliit na bayan kung saan ako pinanganak at lumaki. Hindi ako inaasahan ng pamilya ko. Wala silang kaalam-alam na papauwi na ako. Gusto ko sana na maging sorpresa para sa lahat. Pero ang hindi ko inakala ay ako pala mismo ang masosorpresa at magugulat. Habang bumababa ako ng taxi sa harap ng dati naming tahanan, ay napansin ko kaagad ang maraming pagbabago. Ang dati naming simpleng bahay ay naging malaking konkretong bahay na may mataas na bakuran at malaking gate. May mga kotse din sa garahe na hindi ko nakilala. Pero ang pinaka nakapagtataka ay may karatulang nakalagay na for sale sa tabi ng aming gate. Kuya Mario, sigaw ko sa aming dating kapitbahay na naglalakad papunta sa akin. Kamusta? Bakit po may sign na for sale dito sa bahay namin? Tumigil siya tila nagulat nang makita ako. Iho? Ikaw ba yan? Akala namin nasa Amerika ka pa rin eh. Humaba ang kaniyang mukha. Hindi mo ba alam? Naghiwalay na ang mga magulang mo. Para pong may bumuhos sa akin na malamig na tubig nung marinig ko ang sinabi niya. Naghiwalay? Sina mama at papa? Paano nangyari yun? 3 taon lang akong nawala. Ano ang nangyayari sa pamilya namin? Matapos kong marinig yon ay halos tumakbo ako papunta sa gate at pinindot ko na ang doorbell. Ilang sandali akong nag-antay bago may sumagot. Sino yan? Boses ni Mama na galing sa intercom. Ako to ma, si Aaron. Bigla siyang natahimik. Medyo mahaba-habang katahimikan yon bago bumukas ang gate. Lumabas ang mama ko. Pero hindi na siya ang dating mama na kilala ko. Pumayat siya ng sobra. May mga mata na parang walang tulog ng ilang araw. At nakita ko ang mga puting hibla sa kanyang buhok na dati ay itim na itim. Anak, nanginginig ang kanyang boses. Totoo ba? Ikaw ba talaga yan? Niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak kami pareho sa gitna ng daan at hindi na namin alintana ang mga nanonood naming mga kapitbahay. Pasok tayo sa loob, sabi niya pagkatapos naming makabawi. Marami tayong pag-uusapan. Sa loob ng bahay ay mas lalong naging malinaw sa akin na marami na nga talaga ang nagbago. Ang mga larawan namin na buong pamilya ay wala na. Ang mga gamit ni Papa, ang kanyang mga libro, ang kanyang rocking chair, ang kanyang mga tropeyo sa chess, lahat yun ay hindi na nahagilap ng aking mga mata. Nasaan si Papa? Tanong ko habang nakaupo kaming dalawa sa sala. Humugot siya ng malalim na hininga.
Ayun, sumama sa ibang babae. Nakipag-live-in na siya sa isang babaeng mas bata sa akin ng halos 20 taon. Nakaramdam ako ng galit, Mama Mia. Ngunit mas naramdaman ko na tumataas din ang dibdib ng mama ko, tansya na nagagalit din palin siya. Kailan pa, Ma? Tanong ko. Mahigit 1 taon na. Pero simula pa noong umalis ka, nagkaroon na ng maraming problema dito. Pumikit siya at mukhang mahirap sa kanyang magkwento. Naging masyadong stress raw ang papa ko sa trabaho. Naging alcoholic daw ito at ilang buwan lang ay na may nakilala raw itong babaeng bagong empleyado sa kanilang opisina. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ayoko lang mag-alala ka, anak. Nasa Amerika ka. Alam ko na mahirap ang buhay sa'yo doon. Akala kasi namin maayos pa namin eh. Biglang tumunog ang cellphone ni Mama. Tiningnan niya ang screen at naging tense ang kaniyang muka. Sino yan? Tanong ko. Papa mo. Siguro nabalitaan na niyang nandito ako kaya siya tumatawag kay Mama. Hindi pa nga nasasagot ni Mama ang tawag nang tumunog naman ang doorbell. Nagkatinginan kaming dalawa. Walang nagsalita ng ilang segundo at patuloy sa pagtunog ang doorbell. Buksan mo na, Ma. Nakakausap ko rin naman siya. Lumabas ang mama ko at binuksan ang gate. Pagbukas ng pinto dahil papasok na siya ay nakita ko si Papa. Kasama niya ang isang babae. Pero hindi yon ang tanging nakakagulat. Kasama rin niya ang isa pang lalaki na kilalang kilala ko. Si Tito Ben, ang kapatid niyang panganay. Aaron, bati ni Papa na tila ba nahihiya. Hindi namin inaasahan na nandito ako. Ayos naman, 'di ba? Maganda naman. Nasorpresa kayong lahat. Sagot ko na medyo malamig ang boses. Pumasok silang 3 sa bahay. Ang babae ay mukhang nasa kanyang mid-30s lamang. Nagpakilala siya sa akin bilang Linda. Si Tito Ben naman ay niyakap agad ako at mukhang totoo ang tuwa niya nang makita ako. Buti nakabalik ka, pamangkin, sabi niya. Kailan ka lang dito? Ngayon lang. Bakit, Tito? Ano bang problema? Tanong ko. Nagkatinginan silang lahat. May hindi sinasabi sa akin. Umupo muna tayo, sabi ni Papa. Marami tayong dapat na pag-usapan. Nang makaupo na kaming lahat, si Tito Ben ay nagsimula na sa kanyang pag-e-explain. Aaron, hindi lang ang hiwalayan ng mama at papa mo ang problema. May mas malaking gulo ang pamilya natin. Tumingin ako ng may pagtataka sa kanya. Gulo? Anong klaseng gulo? Namatay na ang lolo Arturo mo, 3 buwan nang nakakaraan, sabi ni Papa. Mas lalo akong nainis. Ang kanina'y galit ay unti-unti na pong nasisindihan, Mama Mia. Si Lolo Arturo po ay ama ng tatay ko o ama ni Papa. Hindi ko siya naabutan. Hindi man lang ako nakapagpaalam bago siya lumisan sa mundong ito. At hindi rin ako nakapagpaalam sa kanya bago ako umalis ng Pilipinas noon papuntang Amerika. Nagalit siya sa akin dahil sa desisyon kong mag-abroad kaya hindi niya ako kinausap. Bakit hindi ninyo agad sinabi sa akin? Sigaw ko. Dapat nandun ako sa libing. Dapat pinaalam niyo sa akin. Hindi mo ba natatandaan kung gaano kanya kinagalitan bago ka umalis? Sagot ni Papa. Di ba sabi niya sa'yo noon, huwag mo na siyang balikan pa? Huwag mo na kaming balikan lahat? Pero siya pa rin ang lolo ko. Karapatan ko pa rin malaman kung anong nangyari sa kanya. Oo, anak. Pero may mas malaki pa tayong problema, sabi ni Mama. Ang last will and testament ng lolo mo.
Kumuha si Tito Ben ng isang envelope sa kanyang bag. Eto, eto ang problema, Aaron. Bago namatay ang lolo mo, ginawa niya itong last will and testament na ito. Pero hindi niya kami sinama ng papa mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng properties ng lolo mo, ang lupa niya sa probinsya, ang mga bahay niya, ang mga negosyo, lahat yun sa mga apo niya binigay, hindi sa kanyang mga anak. Naging malinaw sa akin ang sitwasyon. Ibig mong sabihin, sa aming mga apo, iniwanan ni Lolo ang kanyang mga ari-arian? Tama, sa'yo, kay Ate Rosa mo sa Australia at kay Kuya Ricky mo sa Dubai. Pati na rin sa mga anak ng Tita Carmen at Tito Roberto mo. Pero bakit hindi kayo kasama ni Papa? Nagkatinginan silang lahat. Si Papa ang sumagot. Dahil nalaman niya ang tungkol sa affair ko. Nalaman niya na iniwan ko ang mama mo. Sinabi niya na hindi ako karapat-dapat na magmana sa kanya. Ako naman, ayaw din niya sa akin dahil sabi niya batugan daw ako. Hindi rin daw ako karapat-dapat. Hindi raw lalago sa akin ang mga iiwan niya. Ngayon ay naging klaro na sa akin ang lahat. Kaya may kasamang babae si Papa dahil nalaman ng lolo ko ang lahat-lahat at na-disown siya. Kaya rin nag-away ang mama at papa ko hindi lang dahil sa maghihiwalay silang dalawa, kundi dahil na rin alam na nilang wala na silang mamanahin mula kay lolo. Pero may problema pa, dagdag ni Tito Ben. Ang mga pinsan mo, hindi sumasang-ayon sa will. Sinasabi nila na fake yun. Plano nilang i-contest ito sa korte. Bakit nila gagawin yun? Kasi malaki ang halaga. Ayon sa abogado, mahigit 50 million pesos ang lahat ng ari-arian ng lolo mo. Napaatras ako sa kinauupuan ko. 50 milyong piso? Hindi ko inaasahan na ganun pala kalaki ang mga ari-arian ng lolo ko. Simple lang kasi ang lolo ko noong nabubuhay pa siya, Mama Mia. Hindi siya mahilig sa mga mamahaling bagay. Oo, mahilig siyang kumain at gumala, pero hindi po siya mahilig na pumupunta sa mga mamahaling lugar. So, anong plano ninyo? Tanong ko. Kailangan nating makipag-usap sa mga pinsan mo. Kailangan nating makipag-negotiate, sabi ni Papa. Pero bago yon, sabi ni Mama, kailangan muna nating ayusin ang problema dito sa pamilya natin. Tumingin ako sa kanilang lahat, si Papa na may kasamang babae, si Mama na mag-isa at mukhang pagod na, si Tito Ben na laging nasa gitna ng lahat ng problema. Hindi pa ako handa para dito, sabi ko. Kailangan ko pang mag-isip. Walang panahon para mag-isip, Aaron, sabi ni Papa. Bukas may meeting na sa law office. Kailangan na nating maging present lahat doon. Nang umuwi na sina Papa at yung babae niya at nang makatulog na si Mama, ako ay dilat na dilat pa rin at hindi makatulog. Lumabas ako sa bakuran namin at naupo sa swing na ginawa noon ni Papa para sa akin nung bata pa ako. Doon ko naabutan si Tito Ben na naninigarilyo. Kailan mo ba nalaman ang lahat? Tanong niya sa akin nung makita ako. Hindi pa tapos ang mga problemang to. Ano pa bang hindi niyo sinasabi sa akin? Tanong ko. Ang tungkol sa lolo mo. Ang tunay na dahilan kung bakit niya yun ginawa sa papa mo. Umupo ako sa tabi niya sa bench. Nung nasa Amerika ka, marami kang hindi na lamang nangyayari dito. Hindi lang nagloko ang papa mo, nagnakaw din siya. Ano? Oo, ninakawan niya ang lolo mo. Mahigit 2 milyong piso.
Para lahat yun sa babae niyang si Linda. Ramdam ko na nanginig noon ako sa galit, Mama Mia. Buti na lang talaga at hindi ako napalaki bilang basagulero at iskandaloso. Kahit na nakita ko na ng harap-harapan yung Lindang sinasabi nila, ay hindi pa rin ako nag-iskandalo, Mama Mia. Nanahimik lang ako, iniiwasan ko siya na matignan ng masama. Pero nitong nalaman ko ay sobra na. Si Papa, ang lalaking naging idolo ko mula pagkabata, ang nagbigay sa akin ng lahat, ang nagturo sa akin na maging isang mabuting tao ay nagnakaw sa sarili niyang ama. Kaya nung nalaman ng lolo mo ang lahat, hindi niya sinama ang papa mo sa will. Alam mo naman, yung papa mo, paborito ng ama namin, di ba? Ang inaasahan nga namin ng mga kapatid ko, siya lang ang makakakuha ng mana mula sa lolo mo. Pero dahil sa ginawa niya, pati rin siya nawala ng mana. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, Aaron. Meron pa? Oo, meron pa. Ang 2 million na ninakaw ng papa mo, hindi lang yon para kay Linda. Hindi lang yon para sa kaniyang luho, para mas mahalin niya ang papa mo. May sakit kasi si Linda, kinakailangan ng operasyon at mahal ang operasyon na yon. Sakit? Anong sakit? Cancer. Cancer? Oo, cancer. Kaya naging desperado ang papa mo, kaya niya ginawa ang lahat ng yon. Dahil mahal niya raw talaga si Linda at ayaw niya pang mamatay ito. Ngayon ay naging komplikado ang lahat sa utak ko. Hindi na lang simpleng panluloko ang ginawa ni Papa. May kasama pa yung pagnanakaw, alang-alang sa babaeng minamahal niya raw. Hindi na lang simple ang lahat sa isip ko. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat ng mga nalaman ko noong araw na yon. Ang akala ko pa naman na sa pag-uwi ko ay madaratnan ko ang isang masayang pamilya. Akala ko madaratnan ko ang isang buo at pamilyang isi-celebrate ang pag-uwi ko. Yun pala ay puno na sila ng mga problema. Puno na ng mga bagay na hindi dapat nangyayari sa amin. Pero bakit hindi na lang siya humingi ng tulong kay Lolo? Bakit kailangan niya pang nakawan ito? Tanong ko sa tito ko. Dahil alam niya na hindi papayag ang lolo mo. Alam mo naman, konserbatibo ang lolo mo, lalo na pagdating sa kasal at sa mga pamahiin. Alam niya na hindi matatanggap ng lolo mo ang relasyon niya kay Linda. Kaya siya nagnakaw? Kaya siya gumawa ng isa pang mali? Oo. Tapos nalaman ng lolo mo. Kaya hindi na siya nakakausap ng papa mo. Hanggang sa mamatay na nga ito. Alam mo, iniisip nga ng iba naming mga kapatid na namatay ang ama namin dahil sa papa mo. Dahil sa sobrang konsumisyon. Papa mo na lang kasi ang inaasahan niyang anak Ayaw niya sa akin. Dahil akala niya batugan ako dahil ayokong magtrabaho sa kanya. Pero tito, bakit mo alam ang lahat ng to? Alam ko dahil ako ang tumutulong sa papa mo na maghanap ng paraan para mabayaran yung perang ninakaw niya sa lolo mo. Ako ang parang naging middleman niya sa lolo mo. Pero hindi na siya napatawad ng lolo mo Nag-isip ako ng malalim. Kaya pala nandito ka. Hindi ka tumutulong sa amin sa inheritance. Tumutulong ka kay Papa. Ang alam ko kasi tito, hindi naman ikaw yung tipo na maghahabol pa dahil sa mana Hindi, Aaron. Hindi lang ako tumutulong sa papa mo. Tumutulong ako sa pamilya natin. Lahat tayo, meron tayong pagkakamali. Wala namang taong perpekto Pero lahat ng tao ay may dahilan kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga ginagawa. Pero tito, mali pa rin yun.
Nagnakaw pa rin siya sa sarili niyang ama. Oo, mali, totoo. Pero ginawa niya yun dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa gahaman siya. Hindi dahil sa ini-spoil niya si Linda. Naging tahimik kaming dalawa ng tito ko sa loob ng ilang segundo. Nakikinig lang kami sa mga ingay ng gabi, sa mga cricket o kuliglig, sa mga aso na tumatahol mula sa malayo, sa mga tunog ng motor na dumadaan sa kalsada. Anong plano mo? Tanong ko kay Tito Ben. Kailangan nating makipag-usap sa mga pinsan mo. Kailangan nating makipag-negotiate. Pero bago yun, kailangan nating ayusin tong problema ninyo ng pamilya mo. Pero paano, Tito? Kailangang humingi ng tawad ang papa mo sa mama mo. Kailangan ng mama mo na mapatawad ang papa mo. Kailangan na maging pamilya kayo ulit. Kahit pa sabihin natin na hindi na buo dahil nasa ibang bahay na ang papa mo. Paano kami magiging pamilya ulit kung may kasamang ibang babae ang papa? May kasamang ang ibang babae ang papa mo. Pero alam mo ba, nalalapit na rin ang huling mga sandali ni Linda dito sa mundo. Kaya nga kasama siya ng papa mo kahit saan eh. Ano? Oo. Ang sabi ng doktor sa kanya at sa papa mo, mahaba na raw ang 3 buwan na itatagal ni Linda dito sa mundo. Kaya nga ayan, lumalabas-labas. Ayaw niya raw na magmuryo sa bahay. Ayaw niya raw na dun mamatay. Ang gusto niya makita ang ganda ng mundo. Kaya kahit nahihirapan, kahit na halos hindi makahinga ng maayos, ay lumalabas pa rin. Kaya siguro gusto ng papa na makipag-ayos sa pamilya namin. Kaya siguro niya binigay ang lahat para sa operasyon ng Linda na yon. Dahil alam pala niya na malapit na itong mawala. Pero Tito, bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat? Kasi Aaron, hindi niya alam kung papaano. Nahihiya raw siya sa mga nagawa niya at ginawa niya. Takot siya na baka magbago ang tingin mo sa kanya. Takot siya na baka mahusgahan mo siya. Alam raw kasi niya kung paano mo siya iniidolo nung bata ka pa eh. Lagi mo raw sinasabi na paglaki mo, gusto mong maging kagaya niya. Kaya nahihiya siyang humarap sa'yo. Pero mali pa rin ang ginawa niya. Bakit ba niya minahal ang babaeng yun ha? Siguro dahil hinayaan niya ang sarili niya na makipag-close dun sa babae na yun. Hindi rason na dahil mamamatay na yung babae, dun siya makikisama. Sinaktan niya pa rin ang ina ko, Tito. Alam ko, Aaron, naiintindihan ko ang mga nararamdaman mo. Pero sana sa pagkamatay ng lolo mo at sa sitwasyon ngayon ni Linda, sana maging buo kayo ulit bago pa mahuli ang lahat. Kasi napakaili lang ng buhay para ang mga bagay-bagay ay gawin nating komplikado. Pagkatapos naming mag-usap ay pumasok na ako sa kwarto ko. Kahit na medyo nahihirapan pa ako, ay pinilit ko ang sarili kong makatulog. Kinaumagahan ay maagang-maagang papa ko, pati na yung babae niya na si Linda at ang Tito Ben ko sa bahay. Doon na nga sila nag-almusal at pinagmamadali na nila ako na magbihis at mag-ayos. Pagkatapos noon ay pumunta kaming lahat sa law office. Law office sa Makati ang aming pinuntahan. Itago natin ang abogado sa pangalang Attorney Mendoza. Nandun na ang mga pinsan ko nung dumating kami. Ang pinsan kong si Ate Rosa na kababalik lang din mula sa Australia. Si Kuya Ricky na 3 linggo na raw nandito galing sa Dubai. At ang mga anak ni na Tita Carmen at Tito Roberto. Pero hindi lang sila ang nandoon.
May mga kasamang abogado rin ng kanya-kanya kong mga pinsan. May mga kasamang abogado na mukhang handa ng makipagtuos at makipaglaban. Okay lang ba kayo? Tanong ni Attorney Mendoza nang makita ang tensyon sa aming lahat. Pag-uusapan natin dito ang last will and testament ng lolo ninyo. Binasa ni Attorney Mendoza ang will at totoo nga ang sinasabi sa akin ng Tito Ben at ng Papa ko na lahat ng mga ari-arian ni Lolo ay sa kanyang mga apo na punta. Walang natanggap ang mga anak ni Lolo. Lahat ang mga lupa niya sa probinsya, ang iilan niyang bahay, ang mga negosyo niya, lahat papunta sa kanyang mga apo. May objection ba kayo dito sa will? Tanong ni Attorney Mendoza. Meron, sabi ni Ate Rosa. Iko-contest namin ang will na yan. At bakit? Tanong ko. Dahil unfair. Bakit lahat sa mga apo? Bakit wala sa mga anak? Bakit wala kay Tita Carmen at Tito Roberto? Bakit wala sa papa ko? Bakit wala sa papa mo? Bakit wala kay Tito Ben? Kasi may dahilan ang lolo ninyo, sabi ni Tito Ben. Anong dahilan? Nagkatinginan kaming lahat. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang tungkol sa pagnanakaw ni Papa. Kasi may mga ginawa si Papa na hindi nagustuhan ni Lolo. Sabi ko na lang. Gaya ng pagsisinungaling at panluloko niya sa nanay mo? Tanong ni Ate Rosa. Hindi lang yun. Kung hindi lang yun, eh ano pa? Nagkatinginan kami ni Papa. Tumango siya sa akin. Senyales na sinasang-ayunan niya na sabihin ko sa harap ng lahat ang katotohanan. Nagnakaw si Papa ng 2 million pesos kay Lolo. Sabi ko. Naging tahimik ang lahat. Lahat ay nakatingin kay Papa na nakayuko lamang at halatang nahihiya. Totoo ba yan? Tanong ng pinsan kong si Kuya Ricky. Totoo. Mapagkumbaba namang sagot ng papa ko. 2 milyon para sa mga medical bills ni Linda. Tito naman! Bakit mo naman ginawa yun? Sabi ni Ate Rosa. Alam mo naman di ba ang lolo? Kapag nagkasala ang isa, lahat damay na. Kaya pala nadamay ang mama at papa ko. Kaya pala nadamay si Tito Ben. Bakit mo ginawa yon? Bakit kinailangan mong magnakaw, ha? Kasi mahal ko si Linda. Kasi malapit na siyang mawala. Kasi hindi ko kaya na makita siyang mamatay dahil lang sa walang perang pampaopera. Gusto kong ibigay ang lahat. Gusto kong i-take ang tsansa na meron siya. Pero bakit hindi mo nalang hiningi ng tulong sa pamilya? Dagdag na tanong ni Tita Carmen. Kasi alam kong hindi niyo siya kayang tanggapin. Alam kong hindi niyo siya tatanggapin. Alam kong magagalit kayo. Kasi alam kong hindi ako makakakuha ng tulong sa inyo. Pero nagnakaw ka pa rin, Tito, sabi ni Ate Rosa. Oo na, nagkamali ako. Pero ginawa ko yun dahil sa pagmamahal. Ayoko na, sabi ni Kuya Ricky. Kokontestahin natin ang will. Hindi fair na nawala ang mana ng iba dahil sa ginawa lang ng papa mo. At alam mo ba kung ano pang hindi fair, ha? Bakit mas malaki ang mana mo kaysa sa aming lahat? Tanong ni Kuya Ricky na sa akin pa talaga nagsalita. Hindi niyo pwedeng kontestahin ang will. May karapatan ng lolo niyo na gawin yun. Sabi naman ni Attorney Mendoza. Legal ang will. Hindi niyo pwedeng makontest iyon dahil lang sa hindi kayo sumasang-ayon. Pero may grounds kami, Attorney.
Sabi naman ng abogado ni Ate Rosa. Undue influence, mental incapacity. Maraming paraan para makontes ang isang will. Pero alam mo rin, kompadre, na matagal ang proseso. Saad naman ni Atty. Mendoza. Magiging taon ang guguguli natin. Maraming gagastusin. Maraming stress na darating sa buong pamilya. Hindi kami takot, sabi naman ni Tita Carmen. Ako takot, sabi ko. Nagtinginan silang lahat sa akin. Bakit ka takot? Takot ka baka mawalan ka rin ng mana? O takot ka baka mabawasan ng mana na nilaan sa'yo ng lolo? Tanong ni Kuya Ricky. Hindi yun. Kasi hindi tayo dapat nag-aaway-away eh. Kasi pamilya tayo. Kasi hindi ito ang gusto ng lolo para sa atin. Hindi niya gusto to para sa atin? Pero injustice ang lahat ng to, Aaron. Ikaw, halos kalahati ang ibinigay sa'yo ni lolo. Samantalang kami, kakarampot lang. Tapos wala pang mana ang mga magulang natin. Oo, injustice to. Pero kung mag-aaway tayo, mas lalong magiging injustice to. Mas lalong magiging masama. Mas lalong lalalim ang sugat. So ano bang gusto mo, ha? Tanong ni Kuya Ricky. Gusto ko na makipag-usap sa inyo. Gusto ko mag-usap tayong lahat. Gusto ko na mag-negotiate tayong lahat. Gusto ko na maging pamilya ulit tayo. Tulad nung mga bata pa tayo, nung nandun tayo sa bahay ni Lolo, hindi nag-aaway-away. Paano? Ibibigay mo ba yung mana mo? Hahatiin natin ang mana, hindi ayon sa will ni Lolo, pero ayon sa kung ano ang tama. Sabi ko. Nagkatinginan silang lahat, Mama Mia. Hindi nila akalain na isusurrender ko ang malaking mana ko kapalit ng kapayapaan ng aming pamilya. Paano natin hahatiin to? 50% sa mga anak ni Lolo, 50% para sa mga apo, para patas. Pero bakit ibibigay pa natin ang sa papa mo? Bakit ibibigay natin ang parte niya? Hindi ba nagnakaw siya? Kasi ama ko pa rin siya. Kasi ako itong pinakamalaking mana, pero handa akong makipaghatian sa inyong lahat. Kasi pamilya pa rin natin siya. Kasi may dahilan ang kanyang mga ginawa. Napatingin ako kay Mama. Hindi ko mabasa kung proud ba o pride ang nasa mga mata niya dahil sa ginawa ko, o nasaktan din ba siya dahil bibigyan ko pa rin ang ama ko at itinuturing ko pa rin itong pamilya. Pero may ginawa pa rin siyang mali. Bukod sa kumabit siya sa iba, nagnakaw pa rin siya. Sabi ni Tito Roberto. Oo, pero lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Kaya nga nang sabi ni Tito Ben. Lumingon ako kay Tito Ben at tumango-tango siya sa akin at nakangiti. Pero lahat naman ng pagkakamali, pwede nating patawarin. Pwede pa nating tulungan siyang magbago. Paano? Kailangan niya munang bayaran ang mga ninakaw niya. Kailangan niya munang makipag-ayos sa mama mo. Kailangan niya munang magsisi sa mga ginawa niya. Sabi ni Ate Rosa. Mama Mia, konserbatibo kasi ang pamilyang kinalakihan namin. Pinalaki kami ng aming lolo sa paniniwala na dapat sagrado ang kasal at hindi ito basta-basta na binibitawan. Hindi pa rin sigurado ang lahat at nagtinginan pa rin. Pero malapit na rong mamatay si Linda, hindi ba Tito? Sabi ni Ate Rosa. Hindi ba mas nakakabuti na samahan mo na muna ito hanggang sa kanyang mga huling buwan? Pwede naman, sabi ko. Pwede naman niyang samahan si Linda. Pero kahit na ganun, pwede rin siyang makipag-ayos sa pamilya natin. Paano?
Kailangan niyang maging honest. Kailangan niyang magsabi ng totoo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangang maging sincero ang paghingi niya ng tawad na yun. At isa pa, ang pagpayag pa lang ni Papa na aminin ko sa inyong lahat ang tungkol sa naging kasalanan niya kay Lolo. Hindi ba malaking hakbang na yun para sa kanyang pagbabago? Hindi ba malaking ebidensya na yun na nagsisisi siya sa mga nagawa niya? Hindi ko alam kung anong iniisip ng iba kong mga pinsan noon, pati na rin ng iba kong mga tito at tita. Pero nakita ko, Mama Mia, na lumambot sila. Nakita ko na bahagya silang tumango sa aking mga sinasabi. Bahagya silang sumang-ayon sa akin. Nang makabalik kami sa bahay, ay umupo kaming lahat sa sala. Si Papa, si Mama, si Linda, ako at si Tito Ben. Unang beses na nagkakasama ang lahat sa loob ng mahigit 1 taon. Tapos, Mama Mia, unang beses din pala yun na nagkausap ang mama at papa ko nang hindi nagbabangayan. Kailangan nating pag-usapan ng lahat, sabi ko. Hindi pwedeng may tinatago tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng may mga lihim. Dahil magiging mitya talaga yan para masira ang ating pamilya. Sige, sabi ni Mama. Simulan mo. Tingin niya sa papa ko. Tumayo si Papa at humarap sa amin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Nagkamali ako. Nagsinungaling ako. Nagnakaw ako. Niloko kita. Sabi ni Papa habang tumitingin kay Mama. Lahat yun, alam kong masama. Pero lahat yun ay aking nagawa. Bakit mo nagawa yun? At bakit mo ginawa yun? Tanong ni Mama na unti-unti nang tumulo ang mga luha sa mga mata. Kasi naging makasarili ako. Kasi hindi ko naisip ang magiging epekto nito sa pamilya natin. Kasi naging takot ako na sabihin ang totoo. Anong totoo? Tanong ko. Na may minamahal na akong ibang tao. Na may responsibilidad ako sa ibang tao. Na may ginawa akong hindi tama. Pero bakit hindi mo inamin sa akin ang lahat, Papa? Akala ko ba sanggang dikit tayo? Akala ko ba mag-best friends tayo? Tanong ko sa kanya na pinipilit pigilan ang aking mga luha. Ayokong may makita sila na luha sa akin, lalo na si Linda. Kasi anak, takot akong marinig ang disappointment sa mga boses mo. Takot akong makita sa mga mata mo na kinakahiya mo ako. Kasi takot ako na magalit ka sa akin. Takot ako na tulad ng lolo mo, itakwil mo rin ako. Pero kahit na ganun, Papa, nagalit pa rin ako sa'yo. Disappointed pa rin ako sa'yo. Iniwanan mo pa rin ang mama ko. Kaya nagalit pa rin ako sa'yo. Dahil akala ko, Papa, ikaw yung tipo ng lalaki na hindi gagawa ng masama. Ikaw yung tipo ng lalaki na poprotektahan ang kanyang pamilya. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo na idol kita, di ba? Oo. Alam ko, anak, na nasaktan kita. Alam kong disappointed ka pa rin sa akin. Kaya nga iniisip ko, mali nga siguro talaga na hindi ko inamin at sinabi sa'yo ang totoo. Sana bago pa nagkagulo ang lahat, bago pa lumala ang lahat, ay umamin na ako sa'yo. Naging tahimik kaming lahat. Nakikinig lang kami sa hangin na pumapasok sa mga bintana. Paano ka namin mapapatawad ngayon, Rodolfo? Tanong ni Mama. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa pagpapatawad ninyo. Pero gagawin ko ang lahat.
Gaya ng ano? Tanong niya. Babayaran ko yung ninakaw ko sa papa ko. Makikipag-ayos ako sa mga pinsan mo, Aaron. Makikipag-cooperate ako sa lahat ng gusto nyo. Kung ayaw nyo akong bigyan ng mana, ayos lang. Hindi ko ipipilit. Ang gusto ko lang ay mapatawad nyo ako. Ang gusto ko lang ay matanggap nyo ulit ako bilang bahagi ng pamilyang ito. Pero may kasama ka pa ring babae, sabi ni Mama. Oo, hindi ko pwedeng iwanan si Linda. Hindi ko siya pwedeng itakwil ngayon. Sabi ni Papa na nakita kong buong pagmamahal na tiningnan si Linda. Konting panahon na lang ang ilalagi ni Linda dito sa mundo. 3 buwan na lang daw sabi ng doktor. Kaya hindi ko na naisi na mawalay sa kanya sa huling 3 buwan na yun. So ang ibig mo bang sabihin, pipiliin mo siya sa loob ng 3 buwan? Tapos babalik ka sa amin? Tanong ng mama ko. Hindi ko alam kung ang tanong na yon ay puno ng pasakit o ang tanong na yon ay puno ng pagtatakwil sa aking ama. Pero hindi ko hinusgahan ang damdamin ng aking ina. Alam kong nasaktan siya at hindi madali para sa kanya kahit ang pakikipagharap niya ngayon kay Papa kasama pa talaga ang babae niya. Kaya inintindi ko ang mama ko. Hindi ko alam, pero gusto ko na makipag-ayos sa inyo. Gusto ko na maging pamilya ulit tayo. Paano nga, Rodolfo? Paano tayo magiging pamilya ulit? Kung tsaka mo lang kami babalikan kapag nawala na ang babaeng minamahal mo. Yumuko ang papa ko. Pwede bang kahit subukan lang natin? Pwede ba ang mag-umpisa tayo sa regular na pag-uusap ulit? Pwede ba na nabuksan ninyo ang mga puso ninyo para maintindihan ang mga nagawa ko? Nagkatinginan kaming dalawa ni Mama. Si Tito Ben naman noong mga panahon na yon ay tahimik lamang. Si Tito Ben, Mama Mia, ay parang naging glue ng aming pamilya. Kasi kung wala siya, mananatili ang galit sa puso ko. Kung wala siya, hindi ko susubukang kausapin ang papa ko. At kung wala siya, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Papa na lumapit muli sa amin. Nakita ko sa mga mata ni Mama ang pagdududa. Ang sakit. Pero sa likod noon, Mama Mia, nakita ko pa rin ang kaniyang pagmamahal. Sige, Rodolfo, sabi ni Mama. Subukan natin, ibalik ang ating komunikasyon. Total, hindi naman na tayo mga bata. Hindi na natin kailangan ng mga kilig-kilig na yan. Pero may mga kondisyon, sabi ko naman. Ano? Tanong ni Papa. Una, gaya ng sabi mo, babayaran mo ang ninakaw mo kay Lolo. Pangalawa, makikipag-usap ka sa mga pinsan ko, pati na rin sa mga kapatid mo. Dahil hindi lang ang mama ang nasaktan mo nung lokohin mo siya. Hindi lang ang mama ang nasaktan mo nung iwan mo kami, kundi pati mga kapatid mo. Pangatlo, kahit anong magiging desisyon tungkol sa mana, sasang-ayon ka at hindi ka ko-contest. Sige, payag ako. Para patunayan ko lang sa inyo na nagsisi talaga ako. Pang-apat, sabi ni Mama, kung tapos na ang 3 buwan, kung tuluyan man na mawala si Linda, babalik ka sa amin. Hindi ka na aalis. Nagkatinginan kaming lahat. Hindi namin inaasahan ang mga katagang yon na magmumula sa mga labi ng aking ina. Pero paano kung pagdating ng 3 buwan na yon, paano kung hindi mo na ako mahal?
Tanong ni Papa. Hindi ko alam, Rodolfo. Pero subukan natin, gaya ng sabi mo. At doon natin makikita kung mawawala nga ba ang pagmamahal ko sa'yo. Tumango-tango si Papa, halatang nahihiya. Si Linda naman sa gilid ay iyak na ng iyak, pero pinipigilan niya ang gumawa ng tunog sa kanyang pag-iyak. Naging tahimik kaming lahat. Parang may natanggal na mabigat sa aming mga dibdib. Paano si Linda? Tanong ko. Naging tahimik lang kasi si Linda na nakaupo sa isang tabi habang pinupunasan ng mga luha sa kaniyang mga mata. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya. Pero gusto niya rin na makipag-ayos ako sa inyo. Gusto niya rin na maging okay ang pamilya natin. Si Linda. Si Linda ang kumikumbinsi sa akin na mali ang ginawa namin. At na kaya siguro siya nagkakaganyan ay dahil pinaparusahan siya ng langit sa mga nagawa naming pagkakamali. Pero ikaw, paano ka? Tanong ko sa papa ko. Okay lang ako, anak. Okay lang ako. Sanay na ako na ganito ang buhay ko dahil sa mga pagkakamali ko. Sanay na ako makipaglaban. Ikaw, mama, paano ka? Ayos lang ba sa'yo na sa susunod na 3 buwan na kay Linda si Papa? Ayos lang ba sa'yo magtiis ng ganon? Oo, anak, okay lang. Sanay naman na ako eh. Mula nung mawala ka, halos hindi na rin kami magkasama ng papa mo. Sanay na ako magtiis. Pero mahal mo pa rin si Papa? Tanong ko. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero ang gusto ko ay maging maayos na lang ang pamilya natin. Maging masaya. Mahal ko ang papa mo. Pero mas mahal kita, anak. Kaya mas gusto ko na maging okay ang ating pamilya. Pero mama, kung ibibenta niyo tong bahay na to, saan ka titira? May mga kapatid naman ako, anak. May mga kaibigan ako. May mga paraan. Ikaw, Linda, paano ka? Kung sa susunod na 3 buwan pagkatapos nun, paano kung mag-survive ka? Hindi mo ba babawiin si Papa? Ikaw, Papa, paano kung hindi mangyari yung sinasabi ng doktor na after 3 months? Babawiin mo ba ang desisyon mo? Hindi ka ba babalik sa amin? Kasi hindi ko itutuloy ang pagbenta nitong bahay para may matitirhan kami ni Mama. Anong magiging desisyon mo? Basta pagkatapos ng 3 buwan, anak, babalik ako sa inyo. Paano si Linda? Huwag kayong mag-alala. Meron naman akong kapatid na pwede kong tirhan eh. Meron naman akong kapatid na pwedeng tumira sa apartment kasama ko. Ang mga medical bills mo, bahala na. Makakahanap ako ng paraan. Hindi, sabi ni Papa. Tuloy pa rin ang lahat, Linda. Tutulong pa rin ako sa'yo. Pero paano? Wala ka namang pinagkukunan ngayon ng pera, Rodolfo, at may babayaran ka pang utang sa mga kapatid mo. Hahanap ako ng paraan. Paano nga? Linda, tawag ni Mama sa pangalan ni Linda. Nung nagsalita si Mama ay natahimik kaming lahat. Kung kukulangin ka, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Mama Mia, dun ko nakita kung gaano ka selfless ang mama ko.
Kahit pa nga ang babae ni Papa ay inoperan pa talaga niya ng tulong. Rodolfo, pwede ka nang tumira dito sa bahay kahit kailan mo gusto. Pwede ka nang maging parte ng pamilya natin. Nagkatinginan kaming lahat. Ikaw din, Linda. Pwede kang tumira dito sa bahay. Hindi ko inaasahan ang huling sinabi ni Mama. Totoo ba? Tanong ni Linda. Totoo. Kung okay lang sa'yo, kung okay lang sa lahat, sabi ni Mama at tinignan kami. Pero bakit, Mama? Kasi hindi na tayo dapat nag-aaway-away, anak. Kasi hindi tayo dapat maging selfish. Kasi dapat tayong nagtutulong-tulong. At dapat yung mga taong mahal ng ating mga mahal sa buhay ay mamahalin din natin. Para saan pa? At magagalit tayo, anak. Tapos na ang lahat. Matatanda na kami ng papa mo. Hindi na uso sa amin yung mga pakilig-kilig, yung mga possessive na klase ng pag-ibig. Pero ikaw, Mama, paano ka? Okay lang ako. Sanay akong mag-adjust. Sanay akong makipag-cooperate. Pero masakit pa rin sa'yo. Oo, pero mas masakit kung hindi tayo magkakaayos. Mas masakit kung hindi tayo magiging pamilya. Mas masakit kung makikita kung magagalit ka sa ibang tao, anak. Ayokong magalit ka, anak. Ayokong mamuhay ka ng puno ng galit. Ang gusto ko, mamuhay ka ng walang galit sa dibdib mo. Mama Mia, naging komplikado ang mga sumunod na 3 buwan. Pero naging surprising na maayos din naman. Si Linda ay nakatira sa dati kong kwarto. Si Papa naman ay nakatira sa isang guest room namin. Si Mama naman ang umuukupa sa master's bedroom at ako ay sa sala natutulog. Sa sofa bed na binili namin. Hindi iisang kwarto ang tinutulugan ng papa ko at ni Linda. Bilang respeto na lang din sa mama ko. Hindi din isang kwarto ang tinutulugan ng mga magulang ko. Bilang hindi pa ayos ng tuluyan ang relasyon nila at nasa paligid si Linda. Hindi madali. Maraming awkward moments. Maraming mga pagkakataon na hindi kami sigurado kung paano ba makipag-interact sa isa't isa. Maraming mga pagkakataon na naging tense ang sitwasyon pero naging okay din naman. Nalaman ko na si Linda ay mahilig palang magluto. Nalaman ko na mahilig din siyang mag-gardening. Nalaman ko na may sense of humor din siya nang hindi ko inaasahan. Nalaman ko na si Papa pala ay nagsisisi na talaga sa lahat ng mga nagawa niya. Napagalaman ko rin na ginagawa niya ang lahat para maging mas mabuting ama at tao. Nalaman ko na tumutulong din pala siya sa mga gawaing bahay, na tumutulong siya sa mga bills at tumutulong din sa mga problema. Na saksihan ko kung gaano naging mas matatag ang mama ko kaysa sa inaasahan ko. Hindi siya naging bitter. Naging mas understanding siya kaysa sa inaakala ko. Nakita ko, Mama Mia, na pwede rin palang maging pamilya kahit na komplikado. Nakita ko na pwede palang magmahal ng walang pagiging makasarili. Nakita ko na pwede palang maging mature sa mga mahihirap na sitwasyon. Pero nakita ko rin na hindi lahat ay madali. May mga pagkakataon na naging mahirap para sa aming lahat. Nakita ko na may mga pagkakataon na naging emosyonal ang isa't isa. Especially nung lumala na ng lumala ang kondisyon ni Linda. Especially nung naging obvious na ang mga palatandaan na malapit na talaga siyang mamatay. Kailangan na natin siyang i-confine sa ospital, sabi ni Papa isang gabi, nang maging mahirap na para kay Linda ang makahinga. Hindi, sabi ni Linda. Gusto ko dito lang sa bahay. Gusto ko kasama ko kayo. Pero Linda, mas magiging ligtas ka sa ospital, sabi ko. Okay lang. Mas importante na masaya ako. Mas importante na kasama ko ang mga taong nagmamahal sa akin.
Mas may alam ang mga nurses sa ospital para maalagaan ka, sabi ni Mama. Pwede nating i-hire ang home nurse. Pwede nating dalhin ang mga equipment dito. Sabi ko naman. Wag na, wag na. Ayos lang ako. Mahal ang mga yun eh, sabi ni Linda. Okay lang, Linda. May pera naman ako. Gagawin natin ang lahat. Kaya parang naging mini hospital ang bahay namin. May mga oxygen tank, may mga medisina, may mga equipment na hindi ko kilala. Pero dahil sa mga nangyari ay mas naging close kami ni Linda. Mas naging close kami sa isa't isa. Mas naging caring at naging mas supportive. Ang mama ko at si Linda ay tila naging mag-best friends, Mama Mia. Si Mama nga ang assistant ng stay-out nurse na hinire namin para kay Linda. Kapag naman gabi at wala yung nurse, ay si Mama ang nurse ni Linda at si Papa naman ang kanyang assistant. Ako ang parang naging household manager. Ang Tito Ben ko naman ay parang naging errand boy sa amin at naging tagabili ng aming mga pangangailangan. Naging pamilya talaga kami. Naging team kami sa pag-aalaga namin kay Linda, sa babae ng aking ama. Sa huling 3 linggo bago namatay si Linda, ay mas naging intense ang lahat. Mas naging emosyonal pero mas naging meaningful. Nakita ko nga na parang magkapatid na ang turingan ni Mama at ni Linda. Nakita kong naging close sila sa isa't isa. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sabi ni Linda kay Mama nung isang gabi habang nag-aayos kami ng mga gamot niya. Walang anuman, sabi ni Mama. Pamilya tayo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kayo sa akin. Lalo na ikaw. Bakit? Tanong ni Mama. Kasi kabit ako. Kasi kaaway ninyo ako. Kasi ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ninyo. Hindi dahil sa'yo kaya nasira ang pamilya namin. Dahil yun sa mga desisyon namin. Dahil yun sa mga nagawa namin. Pero naging tulay pa rin ako para tuluyan kayong mawasak. Oo, pero naging tao ka lang din. Naging taong may damdamin, taong may pangangailangan. At tao ka rin na may karapatan na magmahal. Pero mali ang pagmamahal na pinili ko. Sabi niya kay Mama kahit na nahihirapan na siyang magsalita. Oo, nagkamali ka, pero pwede pa namang maayos yun. Pwede pa tayong maging mas mabuting mga tao. Paano kung mawala na ako? Paano kung hindi nyo na ako kasama? Magiging okay pa rin kami, Linda. Magiging matatag kami dahil tinuruan mo kami na maging matatag sa likod ng mga pagsubok at problema. Totoo ba? Totoo, Linda. Salamat sa'yo dahil ginawa mong mas matatag, mas maunawain ang pamilya namin. Nag-iyakan sina Linda at Mama ng gabing yun. Umiyak na rin kaming lahat na nakapaligid sa kanila. Sa huling linggo ay naging mas intimate ang mga conversations namin. Mas naging malalim, mas naging meaningful. Aaron, sabi ni Linda sa akin isang hapon habang nakaupo kami sa garden. Salamat sa lahat ng ginawa mo, ha? Walang anuman, Ate Linda. Napangiti siya, Mama Mia. Hindi mo ako tinawag na ate dati. Kasi hindi din kita naging kilala dati. Pero ngayon, nakilala na kita. Ngayon ay parte ka na ng aming pamilya. Totoo ba? Oo, totoo. Parte ka na ng pamilya namin. Kung kailan ako nakahanap ng totoong pamilya, tsaka naman ako mawawala. Huwag mong alalahanin yon. Hindi ka namin malilimutan. Hindi ka namin kakalimutan. Anong plano mo pagkatapos? Tanong niya sa akin. Anong pagkatapos? Pagkatapos kong mawala.
Balak kong ituloy-tuloy ang pagkakaayos namin. Magiging pamilya ulit kami at magiging mas maayos na mga tao dahil sa'yo. Paano ang papa mo? Magiging okay siya. Matututunan din niya na tanggapin kung ano mang mangyayari. Matututunan niya rin kung paano maging isang mabuting tao. Totoo ka nga. Tama nga. Tama ang sinabi ng papa mo sa akin. Napakabait mong bata. At alam mo, sigurado ako na magiging okay ang papa mo. Kasi nakita ko kung paano niyo ako alagaan. Nakita ko kung paano niyo ako pinatawan. Papa mo pa kaya, matagal na siyang parte ng pamilya ninyo. Namatay si Linda 1 linggo ng umaga habang tulog. Habang hawak-hawak ang mga kamay ng mama at papa ko. Tahimik at mapayapa ang kanyang paglisan. Walang sakit, walang sigaw, walang bigat. Umiyak kaming lahat. Si papa ang umiyak ng sobra. Umiyak din si mama dahil parang kapatid na niya ang nawala. Ako naman ay napaiyak na rin sa sobrang taas ng emosyon sa bahay. Sa burol ay dumating ang mga kamag-anak ni Linda. Dumating din ang mga kaibigan niya, mga katrabaho nila dati at mga taong naging malapit sa kanya minsan. Dumating din ang mga kapitbahay namin na nagtitinginan at nagbubulong-bulungan. Alam ko, Mama Mia, na ang iilan sa kanila ay pinagpepiestahan na ang mga nangyari sa aming pamilya. Pero wala na kaming pakialam. Dahil ang importante naman ay naging mas mabuti kaming mga tao. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo, sabi ng kapatid ni Linda sa amin. Salamat sa pag-aalaga ninyo. Walang anuman, sabi ni Mama. Pamilya na rin namin siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang pagtanggap nyo sa kapatid ko. Sa kabila ng pananakit ninyo sa inyong pamilya. Sa kabila ng napakakomplikado ninyong sitwasyon, pinatuloy pa rin ninyo siya sa inyong tahanan. Alam ko naging masaya ang kapatid ko sa mga huling buwan niya dito sa mundo dahil sa inyo. Mabait ang kapatid mo, sadyang nagkamali lang talaga siya. Pero hindi yun dahilan para hindi na niya deserve mahalin. Deserve niyang alagaan. Salamat, salamat talaga. Taos-pusong pagpapasalamat ng kapatid ni Linda at yumakap ito kay Mama. Sa libing ay marami ang nagsalita tungkol kay Linda. Marami ang nag-share ng kanilang mga memories tungkol sa kanya. Pero si Papa ang naging pinaka-emosyonal. Siya ang pinaka-apektado. Tinitignan ko noon ang mama ko kung magiging awkward ba siya o magiging apektado din ba siya dahil pinagtitinginan ng mga kapitbahay namin si Papa. Nahalatang umiiyak dahil sa labis na pangungulila sa taong mahal niya. Pero matatag ang mama ko. Tahimik lamang siya habang nagsasalita si Papa at umiiyak ito. Siguro nga, Mama Mia. Siguro nga tinanggap na ng mama ko na hindi na talaga siya ang babaeng nilalaman ng puso ni Papa. 3 buwan pagkatapos mamatay ni Linda ay naging mas okay na ang lahat. Naging kalmado na ang lahat, mapayapa. Bumalik sa dating kwarto si Papa kasama si Mama. Hindi agad pero naging gradual, naging unti-unti. Dati 1 beses sa 1 linggo, hanggang naging 2, hanggang sa buong linggo na. Naging mas understanding naman si Mama. Naging pasensyosa. Naging mas mapagpatawad. Naging responsable din si Papa. Naging maalaga at naging mature. Ako naman ay naging appreciative sa pamilya ko. Naging grateful ako at bumukas ang utak ko, Mama Mia, na hindi lahat ng pamilya ay pare-pareho. Nabuksan ang utak ko na pwede tayong magpatawad kahit pa sa mga taong sobrang nanakit sa atin. Tungkol naman sa mana ni Lolo,
ay nakipag-negotiate na rin sa amin ang aming mga pinsan. Nakipag-compromise at nakipag-cooperate. Hinati namin ng equally sa lahat ng miyembro ng pamilya ang mana ni Lolo. Walang bitter, walang nagalit, naging fair ang lahat. Mula sa anak, hanggang sa apo, hanggang sa mga manugang, lahat binigyan ng pantay-pantay na halaga. Ang bahay namin ay tinanggal na namin ng for sale na karatula. Naging mas lively din ito. Lagi nang pinupuntahan ito ng aming mga pinsan at minsan nga ng aking mga pamangkin. Maraming bata nagsisigawan, naghihiyawan at nagtatawanan tuwing linggo. Andun din ang mga tito ko na nag-iihaw-ihaw. Ang mga tita ko at ang mama ko na nasa kusina na nagluluto ng iba't ibang putahe. Kami naman ang mga pinsan ko na nag-uusap habang nagbabaraha o naglalaro ng mga board games. Masayang masaya, Mama Mia. Hindi ko akalain na magbabalik kami sa ganito sa panahong buhay pa ang lolo ko. Kung dati sa bahay ng lolo ko ginagawa namin ang lahat ng ito, ngayon ay sa bahay na mismo namin. Nakita ko na pwede pala na maging masaya ang isang pamilya, maging mapagmahal kahit sa napakakomplikadong sitwasyon. Nakita ko na pwede pala na magkaroon ng mga problema pero maging supportive pa rin sa isa't isa. Nakita ko na kahit may mga hindi pagkakaunawaan, ay pwede pa rin magtulungan at magkapit-bisig ang lahat. Isang taon pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naging mas malinaw sa akin ang mga aral na natutunan ko. Ang pamilya ay hindi perpekto. May mga pagkukulang, may mga problema, may mga komplikasyon pero pwedeng maging masaya. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Hindi ito instant noodles, hindi automatic. Pero pwede. Kailangan lang ng pasensya at practice. Kailangan lang ng pag-uunawa. Kailangan lang ng pag-ibig. Ang mga tao ay komplikado. May mga maganda at mabubuting side. Meron rin namang mga masasamang side. May mga rason din kung bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. Hindi lahat ay black and white. Marami ang kulay ng buhay. Pang-apat, natutunan ko na napaka-importante ng komunikasyon. Ang pagiging tapat ay importante. Maging bukas ka, huwag maglihim para hindi mas lalong maging komplikado ang lahat. At pang-lima, love is not selfish. Hindi possessive, hindi exclusive. Pwede kang magmahal ng maraming tao. Pwede kang magmahal ng walang kondisyon. Pwede kang magmahal ng walang ini-expect na kahit na ano. Sa ngayon, Mama Mia, ay nagsisimula na rin akong bumuo ng sarili ko pong pamilya. Yung girlfriend ko po na galing sa Amerika ay umuwi na rin ng Pilipinas at nagpaplano na kaming magpakasal at dito na mag-settle down. In fact, Mama Mia, siya nga po ang nag-introduce sa akin nitong iyong programa. Siya din ang tumulong sa akin na maisulat ko ng matino-tino itong aking kwento. Dahil kung ako lang, ay hindi ko alam kung paano ba ikukwento sa inyo ang mga komplikadong pinagdaanan ng aming pamilya. Maraming salamat po, Mama Mia, at sa lahat ng bumubuo nitong inyong programa. Lubos na nagmamahal. Aaron. Grabe no, napakatatag, napakatapang, napakamabait. Yon ang napakamabait ng iyong ina, Aaron. Grabe ang mama mo. Bilib ako sa selflessness niya at sa kabaitan niya. Dahil bibihira lang ang mga ganong uri ng babae, di ba? Yung papayag na tumira sa bahay nila, yung kabitang asawa niya,
Tapos siya pa talaga ang nag-alaga nung magkasakit at grumabi o lumala yung sakit. Grabe naman talaga. Sobrang kabaitan yan. Sigurado na, naku, magmamana ka sa kabaitan niya, Aaron. And syempre, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, di ko alam kung ano ang magiging opinion nyo sa kwentong ito ni Aaron. Comment down below na lang po kayo para naman na ating mapagnilayan yung inyong mga comment at mabasa. Maraming salamat, Aaron, at syempre sa magiging asawa mo na tinulungan ka pa talagang magsulat nitong kwentong ito para maibahagi dito sa ating program. Thank you very much kung sino ka man, baby girl, baby girl mo, Mama Mia. Hindi, joke lang ha. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat din. Huwag niyong kalimutan na mag-comment at mag-share nitong ating kwento, mag-like na rin. At kung hindi ka pa subscriber, please do subscribe to our channel. Ayan, kung matapos ka na mag-subscribe o kung gusto mo ring maging member, click mo na rin yung join na yan dyan. O, may join button dyan. So, click nyo yan para makapagpa-member dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre sa ating mga members. O sana yun? Membership. Tignan natin ang ating mga members at ating batiin dahil sila po ang ating mga nauuna sa listahan ng binabati. Ay ako kay Angeline Puaso, G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, at Mila Raduban, tsaka si Freaky. Maraming salamat sa pagpapamember ninyo dito sa ating channel. I love you all so much. Mua. At sa ating mga commentators naman talaga na nangyari sa ating Facebook. Ay, ito na. Hindi pala Facebook, sa ating YouTube studio. Heto na. Hello ako sa ating mga suki na si Janice Villar, Death Metal M. Joy, maraming salamat. Maureen Tugab, hi din kay Jocelyn Caniete, kay Rosemary Marinay, Liza Chin, maraming salamat. Hello kay Gimaras Girl, sabi niya, well done, sender. Charan. Hi din kay Jenny V. Salo. Hello din kay Gail Easy, kay Abigail Tenorio, kay Roslyn Carabello, kay Margie Flores, kay LV Lapot, Jennifer Lingasa, RD Edria, at kay, sino pa ba? Kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Ay din kay Nixie Kiha, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Maraming thank you. I love you all so much. Naway inyo pong isubscribe itong ating channel at tulungan nyo ako na umabot tayo ng 100,000 subscribers by the end of this year. Napakalayo pa ng lalakbayin ng channel na ito para maging 100,000. Pero ako po'y naniniwala na in God's perfect time, diba? May tamang panahon. In God's will, in God's way, and in God's time. Yun ang sabi ni Father. Anyways, thank you very much. Ako po si Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye. Love you. Ingat po kayo palagi. Stay safe and stay in good health. Babush!